bago mambautisa sa amin, maging aming preacher, Panginoon, si Brother Kenneth, O Lord. Nanawa, Ikaw ang mag-reflect, Panginoon. Ikaw ang makita namin, Lord. Lord Jesus, minsan pa, O Lord, binibigay namin ang gawain nito sa iyo, Lord. Dedicate it in your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Sa pang-awit, yung dakilang katapatan. Nais ko lang kung lumasan ng kaunti at share ng kaunting word of God. At ating kung buksan ng ating Bible sa Marcos 4, verse 35. At sabi dito sa Mark 4:35, at ang araw din ngayon, at ang araw din niya ng gabi na ay sinabi niya sa kanila na tumawid tayo sa kanilang bayo. At yun ako, aring kong bawat isa. At sa verse po natin nabasa ay pinapakita po dito na at bago po ito ngayon, kakatapos po magpagaling ni Jesus at kakatapos po niyang magtulong sa iba't ibang ay at sa napakaraming tao, naisipan niya bumaba sa bundok at tumawid sa dagat ng Galilea.
hindi niya sinabi sa mga alagad niya na mayroong bagyong nandoon, pero tinawag niya pa rin ang mga ito na tumawid. Pinapakita dito sa message na ito na inaanyayahan tayong tumawid ng ating Panginoon o mapunta sa mga bagay na hindi natin hindi tayo komportable o sa mga bagay na kinakatakutan natin. Pero hindi niya po tayong hinayaan na tumawid mag-isa. Punto po na itong message nito. Minsan tatawarin tayo ng Panginoon na umakbang sa bago o hindi kilalang lugar na maaaring may unos sa kalagitnaan ng ating paglalakbay. Pero kung kasama natin si Jesus, hindi tayo dapat matakot. Ang malaga ay sumunod tayo sa kanyang panawagan at magtiwala lamang sa kanya. Ating pong bosa ng ating message sa mga hindi. Well, now Peter, now watch, here's a test of faith. Now I believe that the God always puts people through the test of faith, prove Him first, prove all the things, and real Christians. So yung message po talaga ay nagsasabi o nagpapakita ng ating test of faith para sa ating Panginoon na kaya niya tayong tumawid sa kabilang ibayo para malaman kung totoo ba yung pananampalataya natin at matest kung nag-grow ba tayo sa pananampalataya natin. So, para masabi kung ma-reveal talaga ang totoong pananampalataya or nag-grow tayo sa pananampalataya. At yung pagtawid po ay hindi lang basta pagtawid, kundi para nga po matas yung faith natin. Kaya po tatanong po kayo kung alin po ba yung mas okay na tumawid po sa maayos na bangka na hindi kasama si Lord, or tumawid tayo gamit yung bangkang maliit pero kasama natin si Lord. Amen. So, sunod na po tayo sa palit ng ating gawain ng testimony at sa mga film. Sino po ang gusto mo muna? Natawagan ko po si Sister Ella. Sa offering daw po. Gusto mo po alayan ng awit ng Panginoon sa pagkabay niya sa akin sa araw.
Hello. Good afternoon, Bride. Nais ko lang po magpakatotoo sa kabutihan po ng Panginoon sa aming buhay. So, kanina po nasabi ng mama ko na mga pagkukulang nila bilang pagkulang namin. Inaamin ko po na minsan na natitisod po ako sa kanila kapag po tinitingnan ko sila. Bilang panganay po kasi, ang tawag dito, bilang panganay po na sa aming anim na magkakapatid, syempre may edad na rin po ako. Tapos may, syempre yung isip natin, example, sa pagsisimba, yan. Gusto ko man na makapagsimba kami lahat bilang pamilya. Siyempre, hindi ko naman po hawak yung will nila. Kung ayaw nila, or kung gusto nila. Nasa sa kanila naman po eh. Pero yung lagi ko pong pinagdarasan na, kada linggo po, sana, na makapagsimba po kami ng po. Kaya minsan yung mga kapatid ko na sumunod kay Sister Abby, sila Sister Audrey, Angeline, kapag po wala sila sa simbahan, sila adik ko po, parang may kulang. Kasi po, sa Marianas Church po, ilan lang po talaga yung mga nagsisimba po. At hindi naman po lingid sa kaalaman nila Brother Kenneth. Minsan siguro napapansin nila na parang nawawala yung drive po ng mga tao doon para magsimba. Kasi po, for example, mag-i-start po yung simba ng 9 a.m. Pero po, dahil kukunti lang po kami doon, tapos yung iba po, late, hindi po kami nakakapag-start agad. Kahit na gustuhin man po na maging maaga minsan, sa dami po ng mga ginagawa na mga bagay-bagay or mga bagay na inuuna, yung pagsisimba po nag-start na minsan mga 10:30, yan po. Hindi na po nasusunod yung tamang oras ng pagsisimba. At dahil po doon, bilang tao, syempre po yung mga nakakakita na parang natitisod na, parang nakakawalang gana magsimba naman. Kasi gano'n naman sa loob ng church, ang daming ganito, ang daming ganyan. Pag titignan po yung tao sa loob ng church, talagang masasabi mo na, parang ayaw ka magsimba, parang wala naman dito yung parang gano'n. Sabi ko nga po minsan pagka, kung malapit lang sana yung Angeles Church, kahit dumayo na tayo, sabi ko. Pero pag ganun po kasi nangyari, mawawala na po yung Marianas Church. Kaya po, kapag nandun po kami ng mga kabataan, kahit na mahirap po na itayo yung church na yun, kasi parang yung mga elder po namin ay sa mga buhay nila. Kami po bilang mga kabataan, nagpapatuloy pa rin po kami sa church na yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa Angeles Church na walang sawang pumupunta po sa amin kahit na madalas late na nag-start yung simba. Kahit minsan si Brother Kenneth naiinis na kasi late na po talaga nag-i-start. Maraming salamat po Angeles Church sa pagsuporta po palagi sa Marianas Church. At hindi niyo po kami iniwan kahit na palagi kami nagbabackslide or marami po kayong nakikitang pagkukulang sa amin na may patuloy niyo po kaming suportahan at hanggang sa mga sabi namin na kaya namin tumayo sa sarili namin mga paa, makapag-produce kami ng pastor, makapag-produce kami ng musician, makapag-produce po kami ng exhorter. Balang araw po, baka sakaling hindi pa time na dumating si Lord, tapos may plano pa siya sa Marianas Church, kaya hindi pa rin na-dissolve yung church na yun, kahit na kaunti na lang talaga yung nagsisimba. Kaya maraming salamat po Angeles Church, utang puso namin sa inyo ang patuloy pa na paglago ng Marianas Church.
makakapunta dito kasi wala rin po kaming sasakyan. Pero Lord willing po kapag meron na, kami naman po yung tayo dito para po makapagsimba. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na sa kabila po ng mga pagkukulang namin bilang pamilya, pagkukulang ko po bilang tao, pagkukulang ko po bilang kabataan. Patuloy niyo pa rin po akong binibigyan ng blessing na hindi ko man po ina-expect or silently hinihiling ko lang po sa puso ko, pero nandiyan na po talaga. Binibigyan niya po talaga na parang sinasabi niya na ang feeling ko na parang nasa akin na lahat ng pressure bilang panganay. Sabi niya, pwede ka magpahinga. Kapag wala akong masabihan ng mga problema ko kasi feeling ko hindi ako maintindihan. Sabi niya, pinaparamdam sa akin na andito lang ako, sabihin mo lang sa akin. Ano po? Kasi lately po mga nakarang linggo, mga nakarang buwan, feeling ko pressured po ako sa buhay ko. Bilang panganay, 24 years old, parang wala pa akong nararating. Parang ganun po. Tapos yung mga kapatid ko, syempre ako po yung tinitignan. Mga magulang ko, ako po yung inaasahan. Parang, lagi ko po iniisip yun gabi-gabi, Lord, parang ganun po. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta o parang nawawala ako. Pero, isang gabi po, sabi niya sa akin, nandito. Hindi ka tayo iiwan kahit na feeling mo, wala ka nang kasama, wala kang kakampi, di mo na kaya. Andito lang ako. Ganun po kaya nung mga nakaraang gabi, talagang iniiyak ko, Lord. Salamat po sa patuloy na blessing niyo sa akin. Salamat kasi kahit na makasalanan kami or kahit na anumang pagkukulang namin, hindi na kami pinabayaan. Kaya po sobrang nabless din po kapag may ganitong mga joint fellowship, mga youth fellowship na to. Kasi alam po ng Panginoon kung anong pagkukulang ko sa Kanya bilang lalo ng palataya. Kahit niya parang gusto mo na sa simbahan ka na lang tumira para hindi mo mamalayo sa presensya niya. Pero alam ko na lahat ng plano ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng lahat. At talaga ibinibigay niya yung mga pagsubok na yun para wala ka nang ibang matakbuhan kundi siya. Yung nasa bingit ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero kabataan, alam ko na mas malakas yung kung anong binubulong sa isip natin na masamang gawin. Pero nagpapasalamat po ako kasi nandiyan si Lord. Hindi niya ako pinabayaan na gumawa ng kung ano-anong mga kasalanan sa Kanya or kung sasabihin ko kung pwede lang bukasan na lahat. Pero hindi. Mabuti pa rin ang Panginoon na tinutulungan niya pa rin akong tumayo dito. Kaya sa pamilya ko po na lagi din nandiyan sa kabila man ng mga pagkukulang din po at mga kasalanan. Salamat pa rin po at buo pa rin po kami. Tunay po na andyan po palagi ang Panginoon para supportahan at gabayan ang mga anak niya. At yun lang po, maraming salamat. Kasama po natin sa ating mga panalangin, ating mga kapatid. Hindi natin alam, marami palang mga battles ating mga kapatid na pinagdadaanan. Amen. Magandang hapon sa bawat isa. Ayaw ko umiyak. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa biyaya niya. Bigyan niya ako ng lakas ng loob na para tumayo dito. Margulis Church, magpatuloy kayo mayong people. Dahil yung time na kami panahon namin na most close ko yung Carillo family kaso sila yung nawala sa mensahe. Hindi pa kaganda yung simbahan ninyo. So, biyaya ni Lord hanggang ngayon, lumago siya. Kaya kayong mga mainit sa panampalataya, kayo, may karapatan kayong pagkakas sa mga magulang nyo. Encourage nyo sila sa mga panahon na sila ang nanghihina.
bilang magulang, mahirap na maraming anak, lalo na walang kaagapay sa mga desisyon sa buhay. Kailangan nila yung paalala ninyo. Para kami lang yung asawa ko. Yung asawa ko mas matanda siya sa akin, pero most yung kainaan niya, ako nang nagpapalakas sa kanya. Yun nga, dumating kami sa time na nag-stay kami dito, pero bago yun, nag-stay kami sa Dingalan. Long years, siguro mga 13 o 10 years. Lumipat kami dito, so may bahay na binigay si Lord. Naging tapat lang kami sa paglilingkod sa Panginoon kahit na minsan may time na talagang ang hirap ng situation, ang hirap na minsan walang-wala ka na, pero nandoon yung kamay ni Lord sa amin na hindi siya nagkulang kahit na minsan sumusuko na kami. Nung time na yun na more struggle sa buhay, binuhos naman niya yung pagpapala sa amin. Totally yung nilipatan naming bahay, wala pa kami agad kuryente kasi yun nga yung pera. Kumbaga, hindi nagkasya yung budget. So, nag-solar kami. Dumating yung time na may pinagawa sa amin si Lord. Kumbaga, naging daan kami. May tinawag siya sa lugar na yon. Yung solar na yon, napalitan naman ng electric na ngayon. So, nag-start yun, kumbaga, doon sa bagay na pinagawa niya sa amin, binuhos niya yung blessing. Binuhos niya talagang yung blessing na hindi mo inaasahan minsan, pero bago yung blessing na yung grabe yung struggle namin. Encourage ko lang sa mga people, ako may pamilya naman na yung mga pinagdadaanan ninyo, pagpatuloy lang kayo. Ako sa totoo lang, sa pamilya ko, ako lang yung believers. Puro lang sila Katoliko. Pero sabi ko lagi sa Panginoon, nung panahon buhay pa yung magulang ko, Lord, sana dumating yung panahon na makasama ko rin sila sa langit. Kahit hindi ko sila nakasama sa mensahe. Sabi ko gano'n. Napaka-swerte ninyong mga young people na mga magulang ninyo nasa mensahe. May adjustment man na dapat yung gawin, pero iba pa rin yung magulang ninyo na tumayo sa mensahe. Ang kailangan lang talaga na kung sino man yung nanghina sa inyo, paalalahanan lang, magmahalan lang. Ang Memorials Church, talagang biyaya ni Lord, nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang laki ng pinagbago, hindi pa yung ganyan nun. Iba pa yung rest pa yun eh. Kami yung iwan ko na sila, Sister Day, most, pero halos wala na yung mga kasama ko that time na pumupunta kami Memorials, sumaya people pa kami. So, dami din namin mga few moments din. Pero sa mga bagong civil na yung people ngayon, medyo hindi ko na kayo masyadong kilala. Maliban sa relatives nyo, I know. Kilala nila kami. Natutuwa naman ako sa inyo. Kumbaga, kahit sa hirap ng pinagdadaanan ninyo, nakakapagpatuloy kayo. Pagpatuloy nyo lang yan. At lalo nyo ipapasalamat sa Panginoon na meron kayong pamilya na nasa mensahe. Dahil ako wala talaga ito. Dahil, kumbaga, naging sandigan ko lang talaga si Lord. Pag may problema talaga si Lord. Minsan may pagkakamali, may hindi pagkakaunawaan mag-asawa. Dapat minsan siya yung magpaalala sa akin. May mga time na ako nagpapaalala sa niya. Pero mas ahead siya sa akin ng 6 years. So yung revelation kasi talaga, may time na dumarating sa tao, yung revelation wala sa isang kapatid. Kaya, pagpatuloy nyo lang at nagpapasalamat ako sa Panginoon na masyadong mainit ang pagtanggap niya sa pananampalataya. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa kabila ng trials na binibigay niya sa amin sa buhay, nandoon yung blessing niya. Hindi siya nagkulang. Hanggang mga blessing na hindi namin inaasahan, pinagkaloob niya. Sa Diyos lahat may balik at kapurihan. Maraming salamat po. Hindi po po pakatagal. Dumako na po tayo sa thanks and offering po. Habang nag-aandok po tayo, ito po natin yung give thanks. It's
Power Jesus, maraming salamat po sa kapag ito, Panginoon, Panginoon Lord, na maraming privilege, Panginoon, na pagdating ko, Panginoon, sa iyong pagkita, Panginoon. Pero isa pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga araw, Panginoon, na Panginoon, pinagkulang, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga aspect ng buhay, Panginoon, Lord, sa mga financial, Lord, Panginoon, Lord, sa mga spiritual, Panginoon, Lord. Kaya, Panginoon, Lord, pinapalik po namin lahat ng Lord, sa lahat ng Lord, sa mga natipon ng mga hotel, Panginoon, Lord, yan po, Panginoon, sa mga matik, Panginoon, sa mga hotel, yan po, Panginoon, Lord, at po, Panginoon, Lord, sa iyong kailangan mo, Lord. Lord, isa, Panginoon, Lord, pinapalik po namin, Lord, salamat sa iyo, Panginoon, is name be Bago po tayo dumako sa sentro ng ating gawain, pwede po ba natin gawin ito ng pusong tiis? Ngunit ang puso, Panginoon, kailanman ay hindi maubuhay.
ginagawa sa amin ng kaaway. Kagaya ni Samson, Lord, na ibigay ang lakas doon sa kalaban. Ngunit ang kalakasan ay nabigay sa iyo, ngunit ang puso, Panginoon, ay naibigay sa babaeng Delilah, Panginoon. Ngunit at the end of the day, pinakita mo, Lord, na ang puso na yun ay nadaya lamang. Nakita namin, Panginoon, ayon sa iyong salita, na ikaw ang tunay na nagmamay-ari, Panginoon, ng puso na yun. Kaya siya, Lord, ay humiling at lubos na, Panginoon, isinuko ng isang pang beses ang kanyang buhay. Salamat, Lord, kami po, Panginoon, ay tipo ng mga salita, mga kabataan na nasa Biblia. Kami, Panginoon, ay umaasa at natitiwala na kakatagpuin mo ang mga kailangan ng iyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po namin talangin. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay pumasa ng kanyang salita sa mga awit, chapter 127, verse 3. Psalms 127, verse 3. Sabi sa English ay ganito: Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in thy gate. Sa Tagalog, narito ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Sino ba nagpapasalamat kayo? Yeah. Kayo po yung mga anak na mana mula sa Panginoon. At ang bunga ng bahay bata ng ina ay kanyang gantimpala. Kung paano ang mga pana sa kamay ng makapangyarihang lalaki, gayon ang mga anak ng kabataan. Maginhawa ang lalaki na pamuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga iyon. Sila'y hindi mapapahiya pagka sila'y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway sa pintuan bayan. Pagin ang pagkakabasa ng kanyang kasulatan, malayan po kayo mga kaupo. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon sa pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, na tayo po ay nagdaos muli na gawaing kabataan, tunay na Panginoon ay nakikita niya ang puso ng bawat isa sa atin. Ako po, as your youth leader, ay kitang-kita ko po ang struggles, battles, no, na pinagdadaanan talaga ng mga young people. Simulat sa pool, nakita ko po ang talagang puwersa ng kaaway. Ganun pa man, nagpapasalamat ng aking puso dahil sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ng mga kabataan sa panahon na ito, ay kayo ay patuloy na lumalaban. Patuloy na nagsisikap. Amen. Hindi na po biro ang labanan. No? Hindi kagaya nung una na medyo bata-bata pa tayo. Problema lang natin kung anong palaman ng tinapay. Diba? Ngayon, dumadami na ang nagiging problema natin, pag-iba ng suliranin, nung tumungtong ka na ng elementarya, dating problema mo lang, assignment mo lang na 1+1. Pero ngayon nag-upgrade ang ating problema, nag-upgrade ang ating mga suliranin, maging ang ating spiritual. Dati, ang mga classmate natin ay muurong pa sa pangangasap. Pero ngayon, bulwagan na. Ay baga, lantaran na. Na tayo ay kutsain, tuksuhin, at sa iba't ibang paraan. Dalawang klase ang panunukso, yung panunuksong nakakainis at panunuksong masarap. Yung una ay tutuksuhin ka na pangungutya tawag. Pero yung isang tukso na baga parang patitikimin ka ng isang masarap. Tara, maglaro tayo ganito. Tara, inom tayo ganyan. Maraming mga alok ang sanglibutan.
No, isa yung tukso din na talagang ino-offer sa mga kabataan. Pero sa biyaya at habag ng Panginoon, kung tayo man ay nadapa, kung tayo man ay kuminsan ng hina, naririto kayo ngayong hapon. Na ang ilan ay sumasabog ang damdamin, no, upang nagnanais na magpatotoo. Yung iba ay sumasabog ang dibdib para Lord, ibigay kay Lord ang lahat ng hinaing na matagal nang naitatago, na hindi nagawa ang mga song offering, mga testimonya sa general service, at dito lamang nagagawa sa young people. That's why napaka-importante ng young people service, dahil dito nyo po express yung inyong damdamin, mga kapatid. Hallelujah. So, ang Diyos ang siyang nakakaalam ng inyong puso. Praise the Lord. Patuloy tayong magpatianot sa daloy ng Espiritu Santo. Bagaman tayo ay nakikipaglaban, tayo ay nahihirapan, magpatuloy tayo. Hallelujah. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Lord to God, hindi po ako masyadong magpapakatagal, mga ngaral ng mahaba, dahil sa biyaya ng Panginoon, meron lang inilagay si Lord sa aking puso kagabi. Hallelujah. At habang ako ay nananahimik sa isang sulok, si Lord ay nangungusap at sinadya ko pong makapag-message na sa young people service, dahil ayokong isang tabi ang pangungusap ng Panginoon. Hallelujah. So, salamat dahil naririyan ang inyong patuloy na suporta. Amen. At nakikita ko po bagamat napaka-busy ng karamihan, kapag meron namang anniversary, kapag meron namang mga youth camp, talagang nakikita yung apoy ng mga kabataan. Palakpakan natin ang mga kasama. Hallelujah. It's a good report para sa mga katawan ng young people. Hallelujah, na makita na kayo ay pagaman busy, ay naririyan pa rin sa inyong puso ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay mangungusap. Akin itong pinamagandang a simple lesson for the youth. A simple lesson for the youth. Amen. Sa ating binasa, ito po ay kapanahunan ni David, mga eksperyensya at lahat. No? Alam natin na sa panahon ng Israel ay talagang ang pakikipagbakan ng kanilang magulang ay hindi naging madali. Alam natin yan, ang pinagdaanan from Egypt to wilderness hanggang sa makarating ang mga new generation, which is ang young people doon sa Canaan. Amen. Doon ay nagpatuloy at lahat. Yan sa mga unang versikulo ay makikita natin ang pagtatayo ng bahay at lahat, no? Kalakasan. Praise the Lord. Pero pagdating sa verse 3, narito ang mga anak ay manang mula sa Panginoon na pinakita ng Biblia na napaka-special ng young people. Praise the Lord. No, biruin nyo ang isang bata, kagaya ng teaching kanina, no, pag-iba yung paghihirap ng ating magulang, no, na kung paano tayo, yan po ay bunga ng pagmamahalan, at dinala tayo ng ating ina sa sinapupunan ng ilang buwan, kanilang paghihirap, paglilihip, pagtitiis, ang bigat at lahat pasangit, no? Isang simbolo yan na nahirapan ang magulang para iluwal ang isang buhay. Praise the Lord. So, mga kapatid, ang sakripisyo ng magulang na ito, lalo na ng ina, hallelujah, ay hindi gusto ng Biblia na isang tabi natin. Kung sila man ay nagkasala, kung sila man ay mayroong pagkukulang sa ating paningin bilang mga kabataan, ang sabi ng mensahe, tayo ay patuloy na magbigay ng respeto at pagmamahal sa magulang. Mayroong sinasabi ang mensahe habang nawalan lang ako ng oras para hanapin iyon. Pero one time nung ako po ay nangaral,
ng atin itong pinamagatang The Life of the Youth ay minsan nating binasa na mayroong isang father na talagang napakatindi ng kanyang pagmamaltrato sa kanyang mga anak. Pero ang sinasabi ng Biblia ay ang mga anak na ito ay walang ibang silang ginawa kundi naging submissive sila. Dahil yun ang laging tinuturo ng Biblia. Igalang ang inyong mga magulang na dahil yan ang unang pangako, ayan ang unang utos na mayroong pangako. Ephesians chapter 6 verse 1, if I'm not mistaken. No? So, laging yan ang sinasabi ng Biblia pati ng mensahe. Dahil ang sakripisyo at lahat na kanilang pinagdaanan ay hindi biro. Sa aking lamang na personal na buhay, nung ako po ay nasa gulang pa lamang ni Brother Jaden Marahil, or hindi naman, mga 14 na ganyan ang edad, malaki po ang aking tampo sa aking magulang dahil alam ni na Brother Jojo ito na si kay Brother Ray ako lumaki. Na doon ay yung mga magulang ko ay binenta kami na sa halagang, di ba? So marami ang pinagdaanan. Kung meron mang tampo na kung meron mang may karapatang magtampo sa magulang, siguro at isa number 1 ako doon. Dahil yung kalapastanganan na ginawa sa mga kapatid ko, maging sa akin at lahat. No? Pero sa biyaya ng Panginoon, sabi ng Romans chapter 8, verse 28, everything works together for good to them that love God. Kung mahal natin ang Panginoon, nakilala natin na merong dahilan ng lahat ng bagay. Siguro kung ako ay hindi kami nag-broken family, marahil wala ako sa mensahe. No? Dahil ang pangyayaring pangit na yon ang naging paraan para lumapit ako sa Panginoon. Sa murang edad ko pa lamang, mga kapatid, ay naramdaman kong presensya ni Lord. Minsan, nagpo-praise and worship, nagtataas ako ng kamay, parang si, ano pangalan ni brother, sa likod mo, Brother Peter? Parang ganyan ako. Parang kay Acer. May ganyan akong kaedad. Pati 10 years old. Tama ba? Yes. May ganyan akong kaedad, anak-anakan ni Brother Ray, magaling mag-drums. Nasa unahan ako. Iyak ako ng iyak. After ng service, sabi nila sa akin, ba't kayak ng iyak? Siguro dahil hindi ka pinag-drums. Pero hindi tungkol doon. Kasi habang nagpe-praise and worship, nagsisigawan ng mga kapatid, bigla akong naalala yung mga nangyari sa akin. Kita mo, mayroong paghipo ng Panginoon dun sa aking puso sa ganyang murang edad, kaya nagawa kong umiyak para sa Panginoon. Sabi ko, hindi ko man kayo makita, kung nasaan man kayo, hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa nangyari na to dahil hindi ko makikilala si Lord. Hindi ko magagawa umiyak sa Panginoon, sabi ko. Araw na yun. No? Hallelujah. At nagpatuloy. Pagiging sincere lang sa lahat ng nangyayari. Pero si Lord gagamitin ka. Makikita niya na, hallelujah, ang taong ito ay tapat, ang batang ito ay tapat, hallelujah, nagmamahal sa kanya, pagpapalain ko ito. Hindi man ang material na bagay, spiritual na bagay. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi niya sa mensahe, do you want a real experience of the love of God? Like the old mother deer had for the baby. Do you want a real experience of the love of God? Like that old mother deer had for the baby? Gusto niyo bang maranasan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon, kagaya ng isang matandang babaeng ina na na mayroong sanggol? If your experience is not like that, you're short. You see? Hallelujah. Come on. If you want to manifest Jesus Christ in your life, don't play church no more.
Hallelujah. Kaya ngayon sinasabi ko, sincerity. Yung pagiging, hallelujah, pagbigay natin, pag-submit natin kay Lord ng ating mga puso, ng ating buhay. Hallelujah. Alam ko, naranasan nyo na yan ng ilang beses. Ilang beses na rin kayo umiyak sa Panginoon. Hallelujah. So, ang sinasabi ng mensahe, don't play church no more. Hallelujah. Magpatuloy lamang tayo. Kasi, hindi titigil ang kaaway para yanigin ang ating pananampalataya. I was so blessed kay Brother Kia. Nag-message siya sa akin kagabi. Ang sabi niya, hindi siya makaka-attend sa gawain niya yon sa maghapon dahil talagang ginigipit siya at tinanggal na siya sa groupings niya sa kanyang pag-aaral doon sa kolehiyo. No? At graduating na siya next year. Praise the Lord. Kaya hinahabol niya ang lahat ng ano. Pero sabi ko, mag-pray ka. Conviction niya yan sa Panginoon, sabi ko. Hallelujah. God bless you, brother. No? Now, hindi ko alam anong nangyari. Pero narito ang ating kapatid. Hindi lang siya nandito, kundi nung kinausap ko siya, pwede ka bang mag-share kahit kaunti. Wala po kong makita sa mukha niyang pagtanggi. Nandun ang bukal sa puso niya na nais magpagamit, no, magbigay ng kapurihan at kalwalhatian para sa Panginoon. Hallelujah. So, mga kapatid, talagang binabanatan tayo. No? Pero sa biyaya, kapag magpapatuloy ka, walang magagawa. Kahit yung school, mapapasa ka dyan. Hallelujah. Gawin natin sentro ang Panginoon sa ating buhay. Respect your mother. Respect your father. Respect your pastor. Hallelujah. Respect your leader. Respect all the workers. No? Respect your brother and sister. Kahit hindi man tayo respetuhin ng iba, basta tayo magbigay ng respeto. Hallelujah. Dahil bakit? Yan ang ugali ng anak ni Kristo. Meron pangangaral ng mensahe na ang pamagat ay respect. Hallelujah. Ang dulo nun, alam nyo kung anong sinasabi ng word na respect ng prophet? Ay pumapatungkol sa rapture. Hallelujah. So, may kaugnayan ang kaligtasan dahil doon sa respeto. Hallelujah. If you are not respecting our God, huwag kang mag-expect na ikaw ay makakasama sa rapture. Hallelujah. So, nagbigay ang Panginoon ng isang larawan na maliit na Diyos. Walang iba kung ang ating mga magulang. Pero sila ay nasa flesh body. Sila po ay mayroong pagkukulang pa din. Sila ay nagkakasala pa din. Hallelujah. Kung ganoon, magbigay, hallelujah, magbigay ka ng atensyon dun sa pinakaama, which is ang iyong Panginoon. Hallelujah. Ang mahirap kapag ka nawala sa linya ang magulang, tayo ay madadamay na young people. Na para bagang kapag mawala sa linya ang magulang, halimbawa, nagkaroon na kahinaan, problema, hindi inaasahan, tayong young people, saan tayo pupunta? Amen. Kaya tinuturo ng church na ito, a simple lesson para sa hapong ito, hallelujah, whatever happen, mag-stay ka. Hallelujah. Kahit na usigin na tayo ng lahat, maging ang kamag-anak, magpatuloy ka. Dahil yan, hallelujah, ang isang paraan para ikaw ay makakita ng pag-asa sa Panginoon. Dahil habang lalong lumalayo ka at matisod ka sa magulang, sa kapatid, sa pinsan, sa tita at lahat, sa classmate, sa pastor, sa kapatid at lahat, kapag ka nakakita ka ng katitisuran, at dahil doon ay hindi ka na nagpatuloy, amen. Pati ikaw ay damay. Yes. You see? So don't play church no more. If you want to manifest Jesus Christ in your life, yan ang sinasabi ng mensahe. Magpatuloy tayo. Ano yung sinasabi ng Book of Hebrews or Romans? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. You see, hindi tayo titingin sa kapwa natin. Titingin tayo sa ating Panginoon. If God is God, sabi ng mensahe, He's worth everything you are. If Christian
religion is right. It's worth everything that you can do for it. Support your church. Support your pastor. Support your missionaries. Do everything that's in your power to do. And give God the best you've got. Hindi lamang ito pumapatungkol sa suporta ng pinansyal. Ang inyong respeto at pagiging submissive ay isang uri ng pagsuporta sa iglesia, sa misyon ng church. Amen. Hallelujah. Halimbawa, tayong mga young people ang halos ginagamit, no, sa music, sa technical, hallelujah, sa suporta, amen, sa mga Bible study at lahat. So, ang isang support na sinasabi dito ay yung naroon ng suporta natin. Hindi yung pinansyal, kundi ang inyong kalakasan. Amen. Kung walang gitarista ang hahayo na tayong marunong gumitara, sumama tayo. Support the mission. Hallelujah. You see? Now, sabi pa ng isang mensahe, God lead His people through great trials to purge them. You see? And sometimes, it takes years to do it. Matagal. Kaya nga kahit ilang panalangin tayo, para bagang hindi tayo tinutugon ng Panginoon, hindi yan simpleng trials, great trials yan. Hallelujah. And sometimes, it takes years to do it. Matagal yan. And as for myself, I believe that right now, God is training such men to meet the front line. Men who are going through. And time shook for their feet. Ito yung sinasabi ng exhortation natin kanina. Brother Kian, no? Hallelujah. Merong ibinigay na daan. At yung daan na yan ay hindi madali. Susubukin at susubukin ka, young people. Hallelujah. So, sometimes it takes years. Hallelujah. Now, sometimes look like the whole thing is falling. Are you listening? Lahat bagsak na. Minsan, pangangailangan natin sa school, hindi na po provide. Trials yan eh. Kung ikaw ay nagmamahal kay Lord, kung ikaw ay tapat sa Panginoon, mararanasan mo yan eh. Sa trabaho, lahat. But yet, in the midst of it all, they know that living God and keep their face forward, ano daw? Keep moving. Hallelujah. Yung inilatag na daan dito kanina ng exhortation, lakaran. Keep moving. Amen. Dahil si Lord, hallelujah, ay hindi magiging pabaya. Na-bless ako sa testimony kanina ni Sister Angela. No? Hallelujah. Yung bugso na lang ng kanyang damdamin na mabuhay, magkaroon ng hallelujah, magandang at sustansyang fellowship, mayroon ng Moriones. Hallelujah. Alam niyo, kung sama-sama tayong mananalangin, si Lord ay tutugunin. Napakadami ko na kong naging panalangin sa buhay. Hallelujah. Kahit na minsan, pasaway ako. Minsan, bumabagsak ako. Minsan, meron akong mga kahinaan. Pero nagpipray ako. Meron sinabi ang message sa akin na nangyayari sa akin yung gano'n. Unconditional love. Hallelujah. Unconditional covenant. Ano yun? Na kahit na bumagsak ka, na kahit na meron kang hallelujah, kahinaan, pero yung pinag-pray mo ng tapat, ibibigay pa rin niya sa'yo. Hindi kagaya ng tao na nadismaya na sa'yo, ayoko na, hindi na kita bibigyan. Si Lord hindi, unconditional love. Na kahit napasaway ka, amen, hallelujah, ibibigay niya ang nararapat para sa'yo. That is unconditional love. Kaya nga, hallelujah, ang puso na yan, natural, bumabagsak, nangihina, nasa laman tayo. Pero huwag nating hayaan
Magpatuloy tayo. Huwag nating hayaan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil si Lord, amen, laging hindi titingin sa kahinaan mo. Titingin siya na sa dulo, alam ko, ang anak ko na to ay magpapatuloy. Hallelujah. Ang anak ko na to, amen, hindi siya mananatiling pasaway ngayon. Amen. Darating ang isang araw, siya ay magpapatuloy, siya ay lalaban. Amen. Glory to God. Now, next, the church doesn't make you a Christian. The church doesn't make you a Christian. Kita nyo, at church, hindi ka ginagawang Kristiyano. No? Well, ang church ay provided place of worship ni Lord. Hallelujah. Pero hindi ka nito kayang gawing Kristiyano. The church only helps you to be a Christian. Natutulungan ka lamang nito para maging hubog kang Kristiyano. Helps you to remain what you've been born into. Hallelujah. So tayo, hallelujah, mga kapatid, ay masasabing Kristiyano dahil na-identify natin at na-reveal sa atin ang mensahe na nagsasabi na ikaw ay bahagi ko. Na ikaw ay bahagi ni Kristo. At dahil doon, yung dati nating ginagawa na masama ay nabago. Na born again tayo. Naisilang tayo muli. Kaya ngayon si Lord ay nag-provide ng place of worship para ma-maintain, hallelujah, at masustain ang pangangailangan mo bilang isang Kristiyano ka. No? Christian means Christ-like. Hallelujah. So, helps you to remain what you've been born into. Helps you to contain your experience while you are fellowshipping together with brethren of like precious faith. Habang tayo nagpe-fellowship sa church na ito. Kaya nga, the fellowship is very important. Hallelujah. Diyan kasi nasusustain at hallelujah ang ating pangangailangan spiritual. Glory to God. Minsan nakakaranas tayo ng pananaway, no? Sa ating mga manggagawa. Sa pananaway sa magulang, pananaway sa lahat. Sa leader, pananaway sa pastor. Ano yan eh? Natural yan, mga kapatid. Sinasaway tayo. Pero ako kasi, sabi ko nga, ako yung isang klase ng tao na isa lang. Isang salita lang. No? Kapag ako magsaway, yun na yun. Lalo na kapag ang taong sinaway ko, ang daming sasabihin, yung madaming dahilan, isang salita lang ako. No? Bakit? Kasi gusto kong turuan na lang ito, hindi sa paraan ng aking sasabihin, kundi sa experience na mararanasan niya. Hallelujah. Now, pero it doesn't mean na isang salita lang, hindi gano'n. Pwede akong magpaulit-ulit. Ang sinasabi kong isa lang, hallelujah, yung hindi susobra. No? Kaya nga, kuminsan kapag mayroong nakakaranas na ilang young people na para bagang hindi ko na kayo masyadong pinapansin, hindi ako galit sa inyo. No? Para bagang hindi ko na kayo kinakausap, hindi ako galit sa inyo. Meron po akong tinuturo sa inyo. Hallelujah. Sabi, isang beses lang ako magsalita. Ito pa lang tinutukoy ko. Isang beses lang akong magsalita ng masakit. No? At totoo. Alright. Titus chapter 1 verse 13. Ito kasi sabi ng Biblia. Ang patotoong ito ay tunay. Totoo ito. Ano daw sabi? Dahil dito, dahil dito, sawayin mong may kabagsikan sila upang, ano daw, mga pakagaling sa pananampalataya. Kaya ako sabi ko, isang beses lang ako magiging mabagsik sa pananalita. And after that, kapag ikaw ay umulit-ulit, amen, hindi na ako magsasalita. You
see? Bakit? The church doesn't make you Christian. Hallelujah. The church only helps you to be a Christian. No? Helps you to remain what you've been born into. Helps you to contain your experience. Glory to God. Okay? So, ganyan ako isang puri na nagbibigay ng bantay sa mga kapatid ko na kakabata. Psalms chapter 127 verse 3 na ating binasa, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of death. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Now, pansinin ninyo ito mga kapatid, this is the climax. No? Meron diyang sinasabi na as arrows are in the head of a mighty man. May isang lalaki, no? Na mighty, malakas. At hawak niya yung arrow. Pana yan eh. You see? Kapag ka ang isang mighty man na merong pana ay hindi mahigpit ang kanyang hawak doon sa pana, dito lang yan ang mararating niya. Naintindihan nyo? Hallelujah. That's why kung minsan naghihigpit tayo. That's why naghihigpit ang ating mga magulang kung minsan. Hallelujah. Para kapag ka naibigay nila ang pinakamalakas nila na higpit. Amen. At pagbitaw nila, makarating ka sa iyong ambisyon. Matatarget mo kung anong target mo. Hallelujah. Hindi ka nila itatarget sa ikakapahamak mo. Doon ka nila ilalagay sa kung saan ka dapat nararapat. At ganyan ang ating Panginoon. So huwag tayo magtatampo kapag nag-iigpit kung minsan. Hallelujah, ang magulang. Kailangan niya. You see? Praise the name of Jesus. Dahil sinasabi ng Proverbs chapter 22 verse 6. Hallelujah. Glory to God. Train up a child in the way he should go. Turuan sila. Hindi ka naman nila higpitan na ikakapahamak mo. Tuturuan ang isang bata in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kapag tumanda na nakuha niya na yung board, yung target point, hallelujah, lahat ng itinuro ng kanyang magulang, magiging dala-dala niya. At pwede niyang maibigay yon sa magiging, hallelujah, anak niya in the future. Now, huwag tayo magmadali sa mga bagay-bagay. Mag-pray tayo, sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kung meron man nagiging pagkukulang ang ating kuya, ang ating ate, ang ating mga magulang, ipanalangin natin. Sumunod tayo pa rin sa salita dahil ang salita ng Panginoon ang siyang pinakamagulang pa rin natin. Hallelujah. Tandaan natin, si kuya, si ate, si nanay, si tatay ay nangihina din, nangangailangan din ng panalangin sa mga problema at lahat nagkukulang din. Kuminsan, nagkakamali na rin ng desisyon dahil sa mga suliranin sa buhay. Pero ang panalangin mo bilang ikaw ay isang anak, ikaw na young people, ay napakahalaga para nang sa ganoon maging maayos pa rin ang takbo ng pamilya. You see, sa pamamagitan ng panalangin ng anak. Praise the name of Jesus. Ganon din naman sa church. Hallelujah, bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Glory to God, ang mga inilagay, maging submissive tayo. Kaya kung minsan nag-iigpit ang church. You see, nag-iigpit para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Huwag tayong magmadali. Praise the name of Jesus. Alam niyo ba,
we're closing. Si David, bilang young people, masyado nang nagmadali. Bagamat marami na siyang asawa, nagustuhan niya itong si Bathsheba. You see? Alam niyo, si Bathsheba ay asawa ng isang leader na kawal. No? Praise the name of Jesus. Itong si David na hari, noong panahon dati, kapag nakikipagdigmaan, listen, kapag nakikipagdigmaan ang mga sa panahon dati, ang hari ay sumasama. Kahit sa mga palabas na minsan dati, meron gano'n, sumasama ang hari. Kasi yun talaga ang kultura ng araw, no? Sumasama. Pero this time, merong digmaan, hindi sumama itong si David. Kundi pinadala niya itong asawang lalaki na kawal. Hallelujah. So, anong ginawa niya? Nag-rest. Kaya nga kung minsan, hindi maganda yung nasa comfort zone lagi tayo. Nandun siya sa comfort zone niya. Pahapay-hapay, habang nagdidigmaan, pagbukas niya ng bintana, nandun si Bathsheba. Nandun ang temptation. Naintindihan niyo? Hallelujah. Dahil lang sa pagre-relax, dapat nasa digmaan siya. Dahil sa comfort zone niya, nanabang na siya, nasa bintana siya, nakita niya si Bathsheba. You see? At sumunod na pagkakataon, pinadala niya ang kawal muli sa isang digmaan at para ipapatay na. Glory to God. Ano na nangyari? Para makuha niya si Bathsheba. Now, ang problema, inayos yun ng propeta dahil nagkasala itong David. So, to make the story short, mga kapatid, itong si David, nagsisi at inayos ang buhay niya. Kilala niyo si Solomon? Sino si Solomon? Isang naging hari din. Si Solomon ay, ang tatay niya ay sino? Si David. Sino ang nanay ni Solomon? Bathsheba. Naintindihan niyo? So meaning to say, si Bathsheba ay magiging asawa talaga ni David. No? Kaya lang ang problema, nagmadali siya. Sa paraan na gusto niya ginawa yung pagkakaroon ng, para nakuha niya si Bathsheba, ang paraan na ginawa niya is yung sa paraan na gusto niya. Pero at the end of the day, dapat makukuha niya talaga si Bathsheba sa maayos na paraan. Eh buhay pa si yung lalaki, yung asawa ni Bathsheba. Buhay pa eh. Pero pinapatay niya. You see? Sa paraan na gusto niya, na makuha lang ang babae. Pero alam nyo, kahit na padaluyin natin ang panahon, lalabas at lalabas si Solomon. Na ang talagang magulang niya ay si Bathsheba at si David. Minadali nga lang. Si Solomon ay hindi lumabas sa paraan ng pagkakasala ni David. Si Solomon ay lumabas sa maayos na paraan. You see? Now, so, 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Huwag tayo magmadali, sabi niya. Sa paraan at kung ano yung binigay sa atin na kalakasan. Hallelujah. Tayo ay manalangin, tayo magpakatatag. Kaya sabi dito sa Tagalog kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Kakamadali natin, akala natin strong tayo. Amen. This is the lesson, mga kapatid. Tayo ay magpakumbaba at huwag tayo masyadong agresibo sa mga bagay-bagay bilang mga kabataan. Praise the Lord. Daan natin sa maayos na proseso. Kapag tayo ay manliligaw, kapag tayo ay magpapasok sa pag-aasawa, idaan natin sa proseso.
You see? So, kaya ang may akalang siya'y nakatayo, malakas, ang kadalasan nito, tumutumba siya. So, hallelujah. 1 Timothy chapter 4, last verse. Sabi niya dito, huwag hamakin ng sino man ang inyong kabataan. Ang kausap dito ni Apostol Pablo ay si Timoteo na isang young people. Huwag na sabi ni Apostol Pablo na ipangaral ito sa mga kapwa kabataan. Sabi, huwag hamakin ng sino man sa inyong kabataan, kundi ikaw ay maging buliran. Ito, kausap niya, ikaw, Timoteo, na maging buliran ng mga nagsisisampalataya. No? Sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. So, young people, manatili ito sa atin. This is a simple lesson for this afternoon. No? Maging uliran tayo sa pananampalataya. Pananalita, kahit yung pananalita. Kaya kung minsan, dun sa youth camp, pag meron akong narinig na hindi maganda ang kanyang sinasabi, sinasabay ko talaga. No? Tapos, sino ka mga kapatid, hallelujah, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. So, sa pananalita, no? Sa pamumuhay, ganun din, sa lahat. Kaya kung minsan nag-iigpit tayo, no? Sa pag-ibig, sa kalinisan. Hallelujah. Ito po ay hindi para sa iba, ito ay para sa atin. Palampakan natin sila. Amen. Tayo po ay tayo. Tayo po ay aawit. Tatapusin ko na po ang gawain na ito sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Greatest love story. I was searching for answers.
blessed this afternoon? Amen. Praise God. Ngayon sa Panginoon po. Our Heavenly Father, we thank Thee for this afternoon. Thank you, Lord, for the opportunity to listen to Thy Word, to be blessed once again by the revelation of Thy Word, Lord. I lift up these young people unto You. You know their struggles, You know their battles, You know their dreams, their ambitions. Lord, You even know their destinations, Lord Jesus. This afternoon, oh God, we pray, give them wisdom beyond their years. Help them to be free from all the works of this world and all the works of sin in their lives. Whoever, Lord Jesus, that is still tangled, nabibilanggo ng anumang gawa ng kaaway, maging sila ay nakahilagpos sa isang gawa na pumipigil sa kanila upang magawa ang iyong sakdal na kalooban, palayain mo sila sa kapong ito. May your Holy Spirit that brings liberty, kalayaan sa bawat mga kabataan, sa bawat kabataan na naririto. Matagpuan ka nila minsan pa, Lord, na Ikaw ang nagpapalaya sa lahat ng gawa ng kaaway.
Nais namin, Lord, lumakad sila ayon sa iyong sakdal na kalooban. Kung may mga takot, pangamba, takot sa mga parating, takot sa kanilang mga nasa isipan, Lord, na itinanim ng kaaway. Panginoon, in the name of Jesus Christ, let them be freed from all these things. Let them be freed from sin, O God. Kung paanong maraming nagtagumpay ng mga kabataan sa Biblia, Lord, you're the same God that works in these young people, Lord Jesus. They are special in thy sight. They've always been special because you bought them by your own blood. Wala nang mas special sa kanila kung tutuusin, Lord. But let them know their identity in you. Nawa makilala nila kung sino sila sa iyong harapan. Sapagkat sa iyong harapan sila yung mga mananagumpay. Hindi sila duwag, hindi sila takot, hindi sila umaayaw. They're always on the go because they are your children, your sons and daughters. As the arrow once pulled, ito ay lilipad ayon sa may hawak sa kanilang kalakasan, Lord, ang buong kalakasan, and ikaw yun. You're always with the strong man, with the arrows, Lord Jesus, and that is us. Sa oras na iyong bigay ng arrows na ito sa pamagitan ng yung mga pana, Panginoon, ng salita, we will go as what you've said, Lord Jesus. Nawa, ang mga kabataan ito ay patuloy lumago, Panginoon, ayon sa pangangaral ngayong hapon, Lord Jesus. Iyong patuloy na lumabay sa kanila, manood sa kanila ang kanilang mga narinig, pagrespeto sa kanilang mga magulang, pagsunod sa iyong mga salita, ang pagiging aware sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Tulungan mo ang mabawat kabataan ito, Panginoon. I believe this is not just a simple fellowship, but this is your appointment to them. At nawa, Lord, di nila makalimutan na ang kumatagpo sa kanila ngayong hapon, walang iba kundi ikaw sa pamagitan ng iyong mga salita. Sa amin pong paghiwalay, Panginoon, palakasin niyo po ang bawat isa na lumabas sa gusaling ito na may bagong kalakasan. Hindi na kami, may nabago sa amin at hindi na kami katulad nung oras na kami pumasok dito, Panginoon. Kami iba kung kami may lalabas sa lugar na ito. Pagpalaan niyo si Brother Kenneth sa kanyang ministry, sa kanyang mga desires and prayers, Lord, granted according to thy will. And may it be, Lord Jesus, glory unto you, his ministry and his life. Salamat po sa buong gawain, sa lahat ng ginamit mo, nagpatutuwa ng pasalamat, Panginoon. Pagpalaan mo maging si Brother Kian, Lord Jesus, maging song leaders and musicians, maging sa technical, Panginoon. Pagpalaan mo ang bawat isa, Panginoon Diyos. Lahat pong ito, Lord, ay para po sa inyo, binabalik ng may pupuli. Pagpalaan po salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo. Amen.